balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po sinabi ng Matchroom CEO na si Eddie Hearn na pina-finalize na daw mga idol ang bakbakan sa pagitan ng kanyang alaga na si Jeron Ennis kalaban si Brian Norman Jr. para sa unification fight ng WBO at IBF sa welterweight division. At target ito ganapin sa buwan ng November, kung saan maraming mga boxing fans ang natuwa sa balita na to mga idol dahil labanan nito ng dalawang undefeated boxer ang bakbakan, tapos dalawang ginto pa ang nakataya sa laban na to na siguradong kapag sino ang mananalo dito sa laban, ikilalanin talaga na bagong hari sa 147 pounds. Subalit biglang umipal mga idol ang IBF sa bakbakan ni Brian Norman at Jeron Ennis dahil tuloy na po mga idol ang first bid ng bakbakan ni Jeron Ennis at kanyang mandatory challenger na si Karen Chukadsian, kung saan September 3 na po mga idol ang first bid ng laban nila. Sakaling isa sa kanila mga idol ang ayaw mag-participate sa first bid, matatanggalan talaga ng posisyon sa IBF title fight. Lalo na itong si Jeron Ennis mga idol, tutuloyan talaga siya ng IBF kapag tinuloy nito ang laban niya kay Brian Norman Jr. Mahigpit pa naman mga idol ang IBF, babaklasan ka talaga nila ng titulo kapag hindi ka sumunod sa kanilang utos. Tatlo na nga mga idol ang sinampulan ng IBF at hindi sila nagpadala sa pera na makukuha nila sa mga kampyon. Una na nga dito mga idol, si Terence Crawford na 4 na buwan pa lamang na inagaw nito ang titulo kay Errol Spence Jr. Nabaklas ka agad sa kanya mga idol. Sumunod nga dito mga idol si Alexander Usyk matapos manalo kay Tyson Fury sa undisputed fight. 24 oras pa lang nakakalipas, baklas na sa kanya ang titulo. At ang huli nga dito mga idol si Canelo Alvarez. Walang nagawa ang pagiging superstar ng Meksikano matapos sinuway nito ang IBF na labanan ng kanyang mandatory contender na si William Skull. Tanggal ka agad sa kanyang mga idol ang IBF title. At take note po mga idol, ang tatlong fighter na to ay current undisputed champion, pero hindi talaga sila sinanton ng IBF. At malamang mga idol kapag si Inoue ang sumuway sa IBF, kapag pinag-utos na sa kanya ang laban nito kay Sam Goodman, talagang isusunod talaga si Inoue ng IBF sa kanilang listahan ng binaklasan ng world title. Kaya good luck na lang talaga mga idol kay Jeron Ennis. Baka pagkatapos ng September 3, hindi na ito kampiyon kapag umayaw ito sa laban sa kanyang mandatory challenger. Sa kabilang banda naman mga idol, halos mahigit isang buwan na nga po ang nakakalipas matapos ang naging exhibition fight ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kalaban sa Rukia Anpo under sa promotion ng Ryzen. Kung saan mga idol, trending pa rin si Pacman sa Japan at kahit sa mga mainstream media, humahakot pa rin daw ng million viewers ang naging laban ni Boss Manny kay Anpo. Tinalo pa daw nito mga idol ang mga ibang laban sa event ng Ryzen, kahit mga Japanese fighter pa ito mismo. Well, kung papanoorin talaga natin mga idol, ang naging laban ni Pacman kontra kay Anpo, talagang ulit-ulitin mo talaga mga idol papanoorin. 3 rounds lang ang naging laban, pero sulit na sulit naman ang bugbugan sa ibabaw ng boxing ring. Halos doble ang saya natin sa laban kay Pacman kumpara sa kanyang mortal na karibal na si Floyd sa kakatapos lamang na exhibition fight nito kontra kay John Gatti. Kahit 8 rounds pa ang laban ni Calvo, puro naman kasi ito ilagan at takbuhan. At ang nakakatawa dito mga idol, kahit exhibition fight lamang ang laban ng dalawang legend, batikos pa rin ang inabot ni Floyd kaysa kay Pacman dahil sa sobrang boring nito sa laban, kagaya nung aktibo pa sila dati sa pro.